Kahit gaano pa tayo ka-aesthetic sa bahay at mayat mayay linis, basta may bata, naku, asahan nyo na. Mayat maya din talaga ang kalat. Nasa school na mga estudyante ko, ang bunso ko naman natutulog na ng mga oras na yan. Kaya ayan, maglilinis na ulit ako ng bahay. Sasamantalahin ko na habang tulog pa ang bunso ko dahil pagising noon ako, magkakalat na ulit yun. Ito lang talaga ang kinaganda kapag kulay puti ang pintura, nakikita ka agad natin yung mga dumi sa pader. Kaya ayan, kapag may nakita ako, pinupunasan ko na. Kaya lang minsan kapag sinusumpong ako ng katamaran, hindi ko rin talaga napupunasan. Lalo na ngayon, nag-uumpisa na naman yung pangalawa kong anak at ang hilig-hilig na naman magsulat sa pader. Kaya hindi din talaga ako nagpapawala nitong Seaways dahil ito lang talaga nakakatulong sa akin dahil nakakabura nga siya ng mga lapis, ayan, tinta ng ballpen. Pero kapag tinta ng pentel pen, ako mahirap na yun burahin. Maliban na lang kung whiteboard marker ang ginamit, mabubura pa yon. Pero kapag yung permanent na ko, napakahirap na burahin. Tapos ayan, natatawa talaga ako dito sa gas stove rack ko na to. Talaga namang nagustuhan ko na siya dito sa side na to. At hindi ko na talaga siya ginamit sa kusina at pinaglagyan ng gas stove rack dahil nagagamit nga din niya ng panganay ko kapag gumagawa siya ng assignment. Buti na lang talaga sinabi sa akin ng asawa ko na wag ko na nga daw itong gamitin sa kusina dahil sayang lang daw. Nagandahan din kasi talaga ang asawa ko dito sa patungan ng kalan at siya nga nagsuggest sa akin na gawin na nga lang daw study table ng panganay ko. Buti na lang talaga sinunod ko siya kaya ayan, nandyan lang siya at hindi naman siya nakakaabala dyan at nagagamit ko nga din. At bago ko nga tapusin ang paglilinis ko sa sala, isinalang ko na nga muna sa washing itong binabad kong puti para habang naglilinis ako, nagpapaikot ako sa washing. Madami na nga ulit akong labahin kung wala nga lang akong batang maliit, araw-araw ako maglalaba para hindi ako matambakan. Kaya lang iba talaga ang pagod kapag merong batang maliit tapos napakalikot pa, toddler stage na kasi. Tapos ang dami-dami pang ginagawa sa araw-araw, magluluto ka pa, syempre maglilinis ka pa ng buong bahay. Ang dami talagang gawain tapos meron pang batang maliit. Akala nyo lang napakadali lang, iba-iba ang mga bata. Merong batang babaik lang, naglalaro lang. Pero itong anak ko, nako, sinasabi ko sa inyo, mas gusto pa nito maglaro sa labas kaysa dito sa loob kahit pabigyan mo to ng maraming laruan. Siguro dahil naboboring siya dito sa loob dahil wala nga siyang makalaro. Pero kapag nandito naman yung ate niya, naglalaro naman siya. Kaya lang kapag kami lang dalawa, gusto palaging nasa labas. Kaya minsan hindi talaga ako nakakagawa ng maayos dito sa bahay at mas madalas talaga ang makalat kaysa malinis. Tapos kapag bibilhan ko naman ng laruan, paglalaruan naman niya. Kaya lang saglit lang, mabilis din magsawa. Mas gusto niya pa paglaruan ng mga gamit dito sa bahay kaysa totoong laruan. At eto nga sa wakas nakatapos na din ako sa paglilinis sa sala. Tulog pa nga din ang mga oras na yan ng bunso ko. Kaya ito dito naman sa kusina at naghugas na ako nitong mga hugasin ko na tambak na din. Basta naglilinis ako lalo na dito sa kusina, minsan talaga ang tagal-tagal ko. Nagtataka nga ang asawa ko bakit daw ang tagal ko maghugas ng pinggan. Kaya sabi ko nga sa kanya, ikaw maghugas dito para malaman mo kung bakit matagal ako maghugas ng mga pinggan. Yan ay kung lahat ay huhugasan niya, pati yung mga pinaglulutuan. Dahil minsan talaga kapag naghuhugas siya ng mga pinggan, pinggan lang talagang hinuhugasan niya. Syempre maghuhugas na lang din naman tayo, ay lahat ay hugasan na natin, pati yung mga pinaglutuan, hindi yung itatambak pa. At syempre pati lababo nililinisan ko kapag asawa ko kasi at saka panganay ko maghuhugas ng mga pinggan, hindi talaga nila nililinisan tong lababo. O ayan, okay na, malinis na ulit.